It is 4 p.m. We're redeveloping news to the stories behind the headlines. This is Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories you're watching this Thursday, October 22. The Independent Commission for Infrastructure, or the ICI, will begin live streaming next week its hearings on flood control anomalies. That's according to ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. The Commission previously conducted closed-door sessions to avoid what it calls trial by publicity. The Public Works Department says there are no documents related to the flood control scandal probe affected by the fire at its Bureau of Research and Standards in Quezon City. Initial findings show that the fire started from a computer unit that reportedly exploded inside the Materials Testing Division of the DPWH office. Authorities continue to assess the extent of the damage and the cause of the incident. And Tropical Depression Salome maintains strength off the coast of Itbayat, Batanes. It may pass close or make landfall over Batanes tonight or tomorrow early morning before exiting the Philippine Area of Responsibility on Friday. A slight intensification into a tropical storm is also not being ruled out. As of 2 p.m., signal number 1 is over Batanes as well as portions of Babuyan Islands and Ilocos Norte. Palace Press Officer Claire Caso likens the private citizen who went to the Independent Commission for Infrastructure yesterday as a nuisance candidate out on an errand. On September 21, a John Santander submitted a letter of sentiment to the ICI, urging the fact-finding body to investigate First Lady Liza Arneta Marcos and businessman Maynard Ngu. Santander believes there's a connection between the two, and it leads to the flood control project fiasco. Ngu was earlier tagged by former Public Works Secretary or Undersecretary Roberto Bernardo as an alleged bagman of Senator Cheese Escudero. In a media briefing today, Undersecretary Caso dismissed Santander's allegations. She also says that Ngu is no longer special envoy to China for trade, investments, and tourism, and that his term expired in August this year. Para siyang isang nuisance candidate, na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Kung hearsay evidence, ito po ba dapat ay binibigyan pa ng pagtutuon at seryosong konsiderasyon? Ito po ba ay isang fishing expedition lamang para siraan ang unang ginang? I'm sorry, did we say Thursday today? No, it's only Wednesday. Too eager to have a weekend. Okay, joining us today, Storycon's resident political pundit, Tito Raul Llamas. He'll be joining us in a little bit. And from the Philippine Star, we have Editor-in-Chief Ami Pamintuan, who is in bright yellow today. Chartreuse. Huh? Chartreuse yung kulay. I can't even spell it. I'll just call it yellow. Hindi yan yellow. Yellow-green. Hindi yun. Yeah. Chartreuse. It's a lot easier to spell yellow-green than chartreuse, you know. So I will settle with yellow-green then. Happy Wednesday. Happy Wednesday. Okay, Wednesday, not Thursday. Hindi lang ako nagkakamali sa araw. Okay, wala yung ating principal ngayon. Si Reg will be gone for a few days. And si Tito Raul is, wala pang paramdam eh. Minsan ganyan yan eh. Parang international man of mystery ba? Baka nanonood nung sunog. Ano daw yun? Nandun daw yung office ng ex-wife ni Bryce. Ganun? Hernandez. Oh, material standards ba yung office? It's a specific office of DPWH. Parang material standards. There is a specific office, parang material standards or something eh. Anyway, of course, you had a lot of eyebrows raised kanina when you spread of a fire in a DPWH office na alam mo naman, siyempre, suspicion kagad. Naku, baka may naglilinis. So, ayun na nga, may hopefully wala statement naman. na DPWH. So, sabi ng DPWH,
no documents related to flood control anomalies affected by the QC fire. That's what they say. So, so sana in the next few weeks, wala magsasabi na, sir, nasunog po. Hopefully, walang ganon. Okay, we have that. Tingnan natin. Yeah, tingnan natin. Yeah. At tapos aside from the other stories that we read kanina, naglabas sila ng SALN si Speaker Bogie D. Speaker. I haven't perused it yet. I think they're finalizing the rules na para maglabasa na rin yung iba. Pati ang Supreme Court. Ang Supreme Court then they are ready. Kaya magre-request kami. Supreme Court. It upholds the public's constitutional right to access information. Supreme Court, including the SALNs of justices. That'll be interesting, so, anyone daw may request copies, subject to reasonable conditions. So, magre-request kami. Anyone may request copies? Baka gusto niyo mag-request din. Anyone may request? Hindi, bakit? Hindi. Kasi yun yung nasa batas eh. Matagal na nga sa batas yan. 1987 pa yung RA 6713. Hindi, ngayon lang. Nagsabi sila ngayon eh. Nagsalita sila ngayon eh. Ditignan natin. Yeah, but you know, natin. That's also true. Anybody can request copies. Did they say they'll grant it? Hindi, sabi constitutional right daw eh. Then we will invoke it. Sige. Yeah. Subukan natin. Media, di kayo din sa broadcast. It has to be tested again because nga, while it is guaranteed by the Constitution, while it is also guaranteed by the anti-graft law, Code of Conduct, and guaranteed by Code of Conduct RA 6713 of 1987, the famous Sagisag law, it has not i-invoke namin yun. These provisions have not been implemented for so long. For several days. Since 2020. In 2020 is only the ombudsman. Hindi, doon lang tumigil eh. Oo. And the ombudsman... Although nauna yung Supreme Court, Nauna yung Supreme Court eh. I remember that. Kaya susubukan natin. I was with PCIJ then. A decade ago, the Supreme Court released administrative rules on the release of SALN, stating na any request for a SALN of any justice has to be approved by the en banc. That was the rule of the Supreme Court then. Paano yun? So kada hingi mo, dadaan sa en banc at hindi ina-approve. Hindi gumagalaw. Hihingi namin lahat para hindi na sila mapagod. Isang bagsakan na lang, no? Sitting as the entire bench na. That was the Supreme Court nung nagigpit sila. Yes. I was talking to a reporter from the Senate. Ang sabi ng Senate reporter namin, dati, ang daling kumuha ng Senate SALNs. Dati. Diba, every year meron tayong ganun istorya. Pero tumigil din yan nung nagsimula maghigpit yung Ombudsman tsaka Supreme Court. No, Supreme Court. Naghigpit na rin sila. Ang House naman, yung House matagal na. Ang House matagal na. What the House typically would do before was they would release a list of the top 10 richest and top 10 poorest congressmen. Yun lang, kumbaga summary lang nirelease natin ng House, hindi sila nagre-release ng SALNs talaga. And even pero that kahit stopped. Ganon, at least makukompare mo, di ba? From one year to the previous one, alam mo. Tapos pwede mong tanongin yung congressman, bakit ganito kalaki yung akyat ng wealth mo? At least natatanong yun eh. Yeah, pero Ami, top 10 lang yun. 370 na sila ngayon. Hindi, titingnan natin nga ngayon. Tingnan natin ngayon. Yeah, let's see now. Lahat nagko-commit eh. Saka isa pa ang ICI magla-live stream na. Live streaming. I think beginning next week. So that would be interesting. At least nagbago ihip ng hangin. So that's also what pressure does. Siguro nakikita nila, wala nang pumapansin eh. Unang-una, si Boying Remulla na pinapakinggan ng lahat. Pangalawa, babalik na si Ping Lacson sa Blue Ribbon. Sino pa papansin sa kanila? So they will just be another layer of bureaucracy. Kasi hindi naman sila hindi naman sila prosecutor. Ano pang ginagawa nila ron, di ba? Hindi nga sila pwede magpa-aresto for refusing summons eh. All they can do is invite you. Ano pang gagawin mo? May announcement ang DOJ, magmumoto proprio din daw sila. Ng mga investigation. Ano pa yun?
So we're looking Dagdag kahit lang paano na gastos progress. yan, di ba? So, matutuwa si principal noon. Si principal kasi sabi niya, hindi kasi kayo naniniwala na na In the goodness of man. from the goodness of yan the na nga. heart of man. Yan na nga. Kaya na nga, pumayag na. Principal. Pero alam ko na sasabihin, hindi mawawala yung mga criticism dyan, sasabihin. Kasi tapos na yung mga big shot na humarap eh. Okay lang yun. Naririnig ko na yan. Okay lang yun. Ito na si Tito Ronald dumating na. Si Heckler. Kunin mo. Kunin mo reaction, sige. Teka, mag-microphone ka muna. Pakilala mo muna siya. Paano Pakilala mo. mag-reaction? Wala pa siyang... magkakapit mo na ng microphone. Pakilala mo. Magkakapit mo na ng microphone at nagkakapit na. Yan. Yun basta kami, magre-request na kami ng mga salin. Nakasama na. Ang Philippine Star magre-request ng salin. Ikaw kasi wala kang tiwala sa the goodness of man's heart eh. Kaya kita mo, biglang umusad lahat ng mga bagay-bagay. Parang si Reg. Mamaya natin i-on cap si Ronald kasi busy pa. Nag-aayos pa ng kanyang mga bagay-bagay. Si Mary mo nandyan, no? Yeah. Okay. Tanong mo. Sige, ipasok mo na si Marymon habang... si Ronald, okay na. We can show Ronald now. Tantantini. Buhati ka muna. Ayan na. Yan. Magandang hapon po. Lahat. Okay. Napaka-lemony ni Ami. Hindi. Chartreuse. Chartreuse daw. Chartreuse. Alam mo yun? Chartreuse. Malapit ba sa citrus? Kita mo. Yung citrus kasi lemony rin yun. Malapit-lapit na rin, no? Dahil yung citrus, lemon din Malapit-lapit yun. na rin, no? Kita mo yung connect? Malapit-lapit na rin. Na-link niya kaagad eh. Baka yun ang... Lime and lemon. Baka yun ang root word ng chartreuse. Chartreuse. Lemon lime. Chartreuse, ha? Chartreuse. Sabi ko, hindi. French ba yun? French? Yellow-green na lang. Mas maling spelling eh. Hindi naman yellow-green yan eh. Sabi niya Hindi yan eh. Iba yung yellow-green. Chartreuse. Mas greenish Sabi yun niya eh. Ito. Si Marymon, anong kulay yan? Reddish pink. Magenta tayo. Parang kanya magenta ba yan? Magenta ba yan? Kasing kulay ng lipstick na eh. Naka-color red ito, Bok. Red daw eh. Red daw. Simple lang siya. Red. Red na Primary lang, color red. kagad. Mabilis. Minsan kasi yung TV nagke-create ng optical illusion. Red ba siya? Oo, Akala ko talaga. yellow tsaka blue eh. Yung media talaga yan na, nagke-create sige. ng kanya. Ang gulo niyo mga media. Yung media nagke-create talaga ng kanya eh. Optical illusion. Kaya nagugulo yung mga Ang gulo. balita eh. Puro kayo mga fake news. Okay, pasok na si Marymon. Marymon, ano balita dyan? Oo, Bok, sakto na lang nabanggit nyo nga yung magulo-gulo ngayon ng media dahil after so many weeks at yung paghihintay din ng media, starting next week ila-live stream na raw o isa sa publiko na yung mga investigation na ginagawa or gagawin ng Independent Commission for Infrastructure. Yan ang in-announce kanina ni ICI Chairperson at retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Tinatalakay kasi nila itong isang Senate bill na pinakilala ni Senate President Tito Soto kung saan bubuuin yung Independent People's Commission na nakatutok sa pag-iimbestiga ng anomalous na infra projects or at large daw kung ano man yung kakailanganin na iimbestigahan tungkol sa infrastructure projects sa gobyerno. At so far, even si ex-Senate President Franklin Drilon, present siya sa pagdinig ngayon at pinapakita niya yung suporta niya dito sa panukalang batas pero gusto niya daw sana ipa-certify na as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagbubuo nitong komisyon, lalo pat sa init daw na ulo ngayon at yung ugong ng damdamin daw ng publiko, marami raw talaga ang nagagalit. Ang nangsabi rin ni ex-SP Drilon, yung culture of impunity raw ang dahilan kung bakit marami raw ang lumalabag na sa batas, dinidisregard na raw nila ang batas, kasama na dito itong malawakan at yung massive degree ng corruption. And pabor din dito itong si Makati Business Club Chair Apa Ongpin, pero para sa kanya, may pagkakataon din daw na magsasagawa pa rin ng closed door sessions para maprotektahan pa rin yung karapatan ng mga napaparatangan at hindi raw mauwi sa isang circus yung investigation na ginagawa naman ng ICI. At hiniling din ni Ongpin na madagdagan pa yung manpower at palawakin din ang mandato naman ng ICI. Kasama na dyan yung kapangyarihan daw na mag-utos ng confiscation ng mga ari-arian na bunga ng katiwalian, yung pagpapakulong at direktang paghahain ng mga kaso sa korte nang hindi dumadaan sa mga ahensya ng pamahalaan. So far dito naman sa IPC, Independent People's Commission, ang plano kasi nito within 50 days pag nakatanggap na sila
tinanong from the COA o meron silang motu proprio investigation, sisimulan na nila within 60 days, tatapusin na nila itong yung investigation na gagawin, and then maglalabas naman sila ng kanilang report, ipapasa nila sa presidente, sa Kongreso, and nakapaloob doon sa kanilang report yung kinalabasan, yung mga personalidad or entities involved doon sa issue ng anomaly, and anong civil, administrative, or criminal charges ang maaaring ipataw sa kanila. So yan yung aantabayanan natin ngayong araw kung pasado na sa kanila o kung magkakaroon pa ng kaunting changes. Kasi si retired Justice Puno, ang concern niya muna, sana raw malinaw muna yung independence, yung immunity talaga nitong komisyon na nais mabuo. And kung i-consider ba sila as government officials, magmumukha ba siyang NGO, or other necessary details para masiguro na independent daw talaga itong komisyon. Pero meron para lang klaro, ibang Independent People's Commission, ibang grupo yan o yan ang magiging bagong anyo ng ICI? Are we talking about a different commission altogether? Ang nasabi kanina ni Committee Chairman Senator Kiko Pangilinan, tinitignan nila itong Independent People's Commission as permanent body na on investigating. So kung sakaling itong si ICI mabuwag o kaya naman matunaw na siya, itong IPC permanent na raw talaga to. And ang sabi rin kanina ni SP Soto, dagdag niya lang, hindi lang daw government infrastructure anomalies ang maaaring imbestigahan ng IPC, kundi iba parang mga issues na may kinalaman dito sa magulo o kaya naman daw ay natetake advantage na sistema sa pamahalaan. So iba pa yan, in other words. Oo, hiwalay pa. Ang sabi rin dyan ni ex-SP Drilon, naniniwala naman daw siya na meron naman na raw tayong existing bodies na dapat pagtibayin. Pero sa ngayon, ang kailangan daw is itong ad hoc body, which is yung IPC, na sana mabuo na nga raw sa lalo madaling panahon para magkapangil na raw talaga sa pag-iimbestiga sa anomalya. Meron mo, nasabi ba niyang mga ni Justice Reyes kung anong dahilan nagkaroon sila ng epiphany na mag-live stream na? Epiphany talaga eh. Nasabi ba yung dahilan? Parang hallelujah talaga yung dating niya. Parang ang nasabi kasi kanina, parang point of realization siya base doon sa pagkakasalita kanina ni Justice Reyes na over 39 weeks old pa lang itong ICI, and then yung sa manpower nila, limitado pa lang din daw sila, may tatlo silang abogado. And yung rules of proceeding nila, so far wala pang natutukoy tungkol doon sa live streaming. Kaya ang tinitingnan talaga nila is yung matodo-todo na raw itong ginagawang investigation ng ICI. And for the sake din ng public disclosure and yung info raw sa publiko, titingnan na nila by next week yung live streaming. Pero wala pang nasasabing detalye kung paano nga ba nila ito gagawin, kung via cellphone ba, kung via social media streaming, or kung magkakaroon sila doon sa posting sa website. Yun yung ilan sa mga abangan natin. Mukhang yung epiphany nanggaling sa taas, sa pababa. Hallelujah talaga yung dating mo. Mukhang last Wednesday, merong nanggaling sa taas, tapos kinausap yung pinakamataas. Tapos bumaba sa ICI at ayun. The highest lord of the land. Yun ba yun? Basta ganun, galing sa langit eh. Bumaba sa presidente, tapos bumaba sa ICI. Teka. Mas mataas pa sa presidente? Ano, bumaba sa presidente? So, mas mataas pa? Si Santa Papa yan? Epiphany eh. Siyempre, Epiphany, mas mataas. Hindi. Nga. Mga kanya tayo eh. No? May dinaan. Higher calling. Last Wednesday lang yata nangyari yun. Last Wednesday. Ano ba nangyari last Wednesday? Hindi kaya si Kibulo yan. Hindi. Yun, Son of God eh. Ito mga prinsipe ng simbahan. Ayun pala, galing sa... Iba yung Son of God Meron mo sa mga nabanggit ba prinsipe? kung kailan yung sunod na pagharap ni former Speaker Romualdez? Kasi yan yung akusasyon sa ICI, kaya daw ayaw nilang i-open. Ayaw daw nilang i-open dahil gusto munang paharapin muna si Speaker. Si Romualdez, I mean. So far, wala pang nababanggit na kung ano yung next plano o scheduling ng ICI tayong si Justice Reyes. Pero ang malinaw pa lang talaga sa ngayon, lalo-lalo sa mga kapatid nating media dyan, mas mapapadali na yung kanilang pagbabantay dyan sa Taguig doon kung saan sinasagawa yung mga hearing, yung mga meetings, at hindi na lang aasa sa mga press con itong ating mga kapatid sa media tungkol doon sa info, kung ano na nga ba yung latest updates. Pero for the Senate Blue Ribbon Committee, so far, plano pa rin ng Blue Ribbon, etong si dating House Speaker Martin Romualdez, still in observation ng interparliamentary courtesy, iimbitahan siya
para pumunta sa pagdinig ng Blue Ribbon. Around second week daw ng November, sabi ni SP Soto, magkakaschedule ang Blue Ribbon. Same goes din kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, iimbitahan din siya. And ang sabi rin ni SP Soto, for the chairmanship ng Blue Ribbon, by November 10, pag bumalik na rin yung plenary sessions dito, mapo-finalize na raw yung 100% as of yesterday na pagbabalik ni Senator Ping as Blue Ribbon Chair. Medyo palapit yan sa November 30, second week of November. No? Medyo ka na yan. Dangerous waters. No? Palapit ng November 30 na hindi lang yung trillion peso march ang magrarally, kung hindi pati yung Iglesia ni Cristo, nagsabi na. Nagsabi sila publicly na magmobilize sila sa November 3rd. Sasama daw sila. Hindi sigurado kung sasama sila dun sa trillion peso or meron sila separate. Pero sasama sila dun sa date, November 30. Yung November 30 trillion peso march is where? Malamang sa EDSA. EDSA ulit. Pero yung baka i-occupy na nila yung buong EDSA. Hindi na yung People Power Monument at EDSA Shrine. Inaasahan nila mas malaki. Mas malaki. At saka nationwide. Hindi na yan NCR lang. Sabay-sabay na yan. Mahirap i-occupy yung yung People Power Shrine both lanes kasi in between you have the MRT Hindi kagaya ng 86 Hindi. Yung yung one lane lang. Pero sasarahan yun. Yung northbound na siguro. So meron kang Corinthian, meron ka possibly Ortigas, tapos meron ka EDSA. Ako lang. Hindi ko sigurado yan. Yeah. Parang narinig ko lang. But yan ka na naman. But the other option there kasi is yung EDSA Shrine mismo, which is sa Migueleria. Kasi yun, parang EDSA 2 tsaka EDSA 3. Okupado yung... Pero maliit yun. This will be big. Isa na approximation nung EDSA 1. Parang gano'n na mangyayari dyan. No? EDSA 1, tanda ko, mula Pito Ason. Oo nga. Ganon. Malay mo. Hanggang Ortigas Malay mo. Dahil itong nakaraan kasi, September 21, hindi nila inaasahan yung ganong kalaki. They were expecting 20,000, dumating mga 50, 60, perhaps more. So, itong susunod, November 30, mas malaki. Kaya pala kinikwento ditong katabi ko dito na yung timbre galing doon sa isa sa mga prinsipe ng isa sa mga simbahan. Dahil tandaan nga ninyo, last week may isa tayong host na biglang nawala. Sino at may ka-meeting ata. Sino yun? Sino nga ba yun? Sino yun? Basta. Merimon, at nalaman na ba ng ICI kung sino yung anonymous na nagpaabot ng kaso sa ICI kay First Lady? Yung Santander. Kay First Lady. Paano? Mas malaking news yan kaysa doon kay Speaker Martin. Sa ngayon yan din inaabangan natin. Actually, narinig din natin kanina parang merong chance interview na gagawin ang media ngayon. So, titignan natin kung sakaling lumabas itong sina Justice Reyes para malaman pa natin dyan. Pero so far, in relation dito sa live streaming ng ICI, nag-post na rin ng pahayag kanina itong si House Infracom Chairperson, Representative Terry Redon, at wini-welcome nila itong announcement at malaking bagay daw ito, lalong-lalo sa transparency efforts na ginagawa ngayon sa Kongreso. And for Representative Laila De Lima, nakalagay pa dun sa unang part ng statement niya, finally. So mukhang titingnan natin kung magiging smooth na ang daloy ng pagdinig ng ICI at yung impormasyon makukuha natin mula sa kanilang mga investigasyon. Yung sinasabi mo kanina ng mga binitawan ni Ap Ong Pin from Makati Business Club na proposals na, for example, closed-door sessions, bigyan ng more manpower, bigyan ng power to make arrests and confiscate certain assets. You're referring to the IPC or the ICI? IPC yun, Sana monitor natin ICI yung pinatutungkulan nila doon. Pero for the IPC, yung ilan sa gusto nilang malinaw doon, for example, si former Justice Puno, yung tungkol nga sa kabuuan daw nito. Kasi, for example, yung composition nito, merong retired justice, mag-nominate nito ang Integrated Bar of the Philippines. Pero sabi ni Justice Puno, etong mga retired justices, meron ding sariling organisasyon. So baka maaari yung nomination manggagaling doon. Plus yung magiging appropriations daw, budget, kakailanganin. Same goes din sa kung eto ba ay magiging private ba or magiging government employees sila. Sino raw ang magde-decide kung magkakaroon din ba sila nung same na privileges
ng isang employee official or sakop din sila ng mga kakailanganin, for example, disclosing daw ng SALN, yung kanilang lahat ng kakailanganin bilang isang government employee. Kasi tinitignan din dito, according to SP Soto doon sa bill niya, impartial, magiging malinis, tututok talaga ito doon sa concern o issue ng anomalous infra projects. And though may ginagawa naman yung iba't ibang mga ahensya ng kanilang investigasyon, for example, sa DA, yung farm to market roads, sa DOH, itong mga super health centers, yung mga walkaway health centers, hindi pa rin kasi nila focus o specialization yung anomaly sa infra projects. Kaya nais silang mabuo itong Independent People's Commission para tutukan talaga yung anomalous na infra projects. Ang medyo weird lang dito sa hearing to strengthen the powers of the ICI ay wala pa nga yung basic eh. Wala pa silang budget. Yung proposed budget nila na 40 million, nasa trunk line pa lang. At most, meron silang 3 staff. Wala silang security. For a very important high profile and controversial. High profile, hindi lang yun. Maraming kaaway na makikreate na ahensya. Wala silang security. Wala silang staff, practically. Wala silang budget. So, yes, mahalaga na pag-usapan yung dagdag ng ngipin dyan, which will take some time dahil batas yan eh. Batas yan. No? Pero ang mahalaga ay ideklara yan ng Presidente as a priority bill na sa ngayon hindi pa ginagawa. No? Ikalawa ay yung minimum, bare minimum. Nasaan na yung budget? Nasaan na yung staffing? Nasaan na yung security? Dahil magkikreate ng maraming kaaway ang ICI. No? Delikado yung mga yan. Mga kalaban nila, mga sindikato. Hindi lang simpleng sindikato, multi-billion syndicates. So, dapat siguro unahin yun. Oo, tama. Nasabi rin siguro ni Justice Reyes, ito to quote him, ang nasabi, kukorek ko, ang nasabi ko kanina 39 weeks, 39 days old pa lang daw sila, may 3 silang lawyers, may mga volunteers daw sila from PAW, pero they will try their best to have a full blast investigation of all. Wala pa raw silang facilities, wala pa raw silang rules of procedure, pero ang nasabi, sinashorten naman na raw nila yung procedure, pero yun nga, starting next week, they will begin their live streaming. So, marami pa tayong aabangan sa mga susunod na linggo. Bukod sa budget deliberations by November and ang BICAM by late November to early December. Meron, may nabanggit pa ba sila na madadagdag na papailan siguro ng magre-request ng ILBO o kaya papailan ng asset freeze. May nabanggit pa ba sila? Kasi yun ang sinasabi ng mga Duterte camp eh. Banggitin na natin, ang hinahanap nila si Speaker Romualdez eh. Pati yung comment kahapon ni Senator Bongo dun sa final sa kanya. Sabi niya, bakit hindi niyo unahin yung mga malalaki dun sa sa flood control? Eh, isa na lang naman yung hindi na nasasama dun eh. Nandun na sila sa Aldico, nandun na yung mga contractor eh. Si Speaker na lang yung wala ron eh. May nabanggit ba sila along that line? Ang nasabi pa nga ni Sen Go kahapon, parang nagmumukhang lumalabas sa diversionary tactics na naman itong nangyayari na meron pa raw yung mastermind, yung bigger fish at the sea. Ang nasabi niya pa kay former Senator Trillanes, he's barking at the wrong tree. And sinabi rin naman ng senador na kung siya raw mismo, willing siya mismo ang magsampa ng kaso, which yun yung lagi niya rin sinasabi sa mga lumipas na panayam din sa media. Pero so far, yan yung mga aabangan din natin ngayon. And even si Finance Committee Chairman, Senator Sherwin Gatchalian, nasabi niya rin yan kahapon sa pagdinig sa DOJ na sa kaliwat kanan daw ng mga investigasyon at mga issue dito sa mga anomalyang infra projects, parang wala pa raw napuput behind bars, wala pa raw talagang napapatnagot. Pero so far naman, meron naman daw nakuha ng mga freeze order and aaralin pa raw at titingnan pa raw, bubusiin pa raw ng DOJ yung ilang mga pending na cases pa para sa mga karampatang kaso. Meron also, just for clarity, the proposed live streaming of the ICI next week will be the rule more than the exception or the exception more than the rule? Kasi mukhang wala pang mga patakalang nilalabas eh. Pero what I'd like to know is will they be decided will they be deciding from day to day whether to live stream or not, or the default is live stream except pag may exceptional cases? Hindi pa nila alam. That we will be waiting and we will be finding out within the day, Bo. Kasi so far, ang sinabi pa lang talaga kanina is magkaka-live streaming na. Pero yung magiging mechanics nito,
if lahat na talaga from point A to point Z ng kanilang investigation is live streamed, or kasi halo-halo yan eh. Merong hearings, merong meetings, meron pa yung sinasabi closed doors na meetings. So marami pa tayong hihintayin na mechanics nila kung paano nga ba nila ito gagawin. And if from our friends sa media, kung sila ba maaaring pumasok sa loob sa kanya-kanyang live streaming or aasa sa live streaming capacity ng ICI. So yan yung ilan sa mga lilinawin pa natin ngayong araw. Mukhang ang main concern ano nila. Usapan nyo? Mukhang ang main concern nila para dun sa executive session ay yung mga magte-testify na matimbrihan ng maaga para tumakas. Baka ma-preempt. Yun ang kanila. Ma-preempt yung ano. Hindi na magtestigo at tumakas na. Dahil for now, may ilan na lumabas na ng bansa. Hindi lang si Saldico. No? So, ayaw nilang ma-alarma yung ibang kukunin nila ng mga witnesses by exposing them too early. So, in principle, it will be the exception rather than the rule. Oo. No? In principle. The exception will be yung live streaming. Saka rather than the rule. ganyan, Yung live streaming will be the rule. Okay. No, yung executive session will be the exception. Okay. At very specific yan para yung mga ibang testigo ay hindi ma-alarma para lumabas ng bansa. So wala pa silang wala pang whole departure order yung mga yan eh. So you don't show your hand, in other words. Yes. Fingers lang. Pinaasa mo na yung public eh. Siyempre, hindi pwedeng yung exception yung live stream. Yes, Yun ang tama. rule. Tama. Pinaasa mo public eh. Tama. Saka reasonable naman ng mga tao. Nakikita naman natin kahit saan man sa Senado, executive session doon eh. Wala naman nagre-reklamo sa public. Alam naman natin yun. Naiintindihan naman Si yun. Ami, reasonable ang mga tao. Ang mahalaga, Talaga reasonable naman ang mahalaga kasi, makikita mo naman. ang mahalaga Susundan mo yung yan kanilang watch list, Bureau of Immigration watch list, ay elevate na nila sa whole departure order. Ibig sabihin, nagsampa na sila ng kaso. Kailangan nasa korte. Dahil, Nakiboying Remulla na yan. baliwala naman yung watch list. Ombudsman yan. Yung ilbo. Yung ILBO. So, mahalaga yon. Immigration Lookout Bulletin Kalawa, Order. in relation sa sinasabi ni Ami, ay ang hirap kasi kung walang kaso na nakasampa kay Speaker. Dahil wala pa eh. Yung nag-iisang testigo na Master Sergeant, parang nawala na eh. Nawala. Hindi na alam ko. Yun sana yung kwal Nawala. Baka ikaw alam mo. Baka ikaw may nalalaman ka. Baka may nababalitaan ka. Wala sa bahay ko. Yung kasi yung at least the only existing smoking gun. Di ba? Eh nung nawala, ano isasampa mong kaso? Kailangan may isasampa ka eh. No? Hindi, baka pag-resume nung Blue Ribbon. Sa Blue Ribbon siya nilabas eh. Mukhang ayaw ilabas sa ICI nung mga nung kampong nakaano sa kanya eh. Mahihintayin natin yung Blue Ribbon ulit. Okay. Maybe we should ask Marcoleta. Anyway, si Marcoleta naglabas sa kanya eh. Si Sargento, ano niya? Si Sargento ng Marines. Pero hindi daw inilapit lang daw sa kanya, di ba? Ni Mike Defensor. Quezon City, Mike Defensor. Na BFF niya. Kaya ganon. Kaya ihintayin natin. Okay. Si Mary Monsignor, pakawalan natin ang babae na ka-magenta. Magenta. Laya ka na. Maraming salamat sa iyo, Mary Mon Reyes. Thanks, Marymon. Tama naman, magenta, di ba? Si Ami, naka-Citroen. Naka-Citroen ba yun? Sa Trus. Sa Trus. Citroen, Akala ko kotse yun Citroen, kotse. Anak ng... Kotse yun. Citronella. Pwede rin Citronella, ang kontralamok. Ang kontralamok. Citronella, antay-lamok. Philippine staff. Wala na yun sa port area. Nasa Paranaque na sila eh. May talaga magsusil kayo. O sige, mag-cut muna tayo. You're watching Star Con on One News. We need to take a break. We'll be right back. We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. And of course, with us, aming pamintuan ng Philippine Star na naka-Chartreuse. Chartreuse. Don't ask me to spell that. Chartreuse. Tito Rol Llamas, our resident political heckler, do not ask me to spell it either. Definitely, hindi ako Citronella. Kahit ako ay kontralamok at kontralangaw. Yung isa Chartreuse, yung kanina yung magenta, di ba? Magenta. Sila ngayon eh. Dami ko natututunan dito sa story ko, diba? no? Hindi ko matututunan yung labas dito eh, di ba? Alam mo kasi, you're so used kasi to
primary colors when it comes to political colors. Yes, Eh. I'm so- But Philippine politics is not about primary colors. It's about the mixing of many colors into a rainbow of alliances. Tama. I'm so pedestrian when it comes to colors, especially political colors, no? Pero ang corruption kasi walang colors eh. Either you're corrupt or you're not. It's simply black. But some people would say that ethics is more often than not black and white. It's a play of gray. Oh, yun yung sasabi niyan, mga unethical. Pasok natin, guest natin. Let's talk about the fire at the DPWH office in Quezon City. We have Quezon City Fire District Public Information Chief, Senior Inspector Kristen Angelic Brigola. Maraming salamat for joining us this afternoon. Hello, sir. Good afternoon po. Hello. Ano bang extent ng damage, Ma'am Brigola? No, dahil very controversial itong sunog na ito. Dahil nangyari ito sa gitna nitong massive corruption scandal involving the DPWH. Yes, parang Timing. No, parang napakaganda ng timing. Napaka-timing. So, gusto malaman ng tao, meron bang na-damage na mga papeles, mga records, no? Siyempre, tanong natin, meron bang nasaktan? So, una-una po, sa regarding po kung meron tayong injured or casualties, meron lang po kaming naitala na 2 injured. So, isang fire volunteer natin, tas meron din isa from DPWH, which is minor lang naman po yung injuries nila. Parehas laceration lang sa daliri. Apo. So, walang district engineer? So, parehas naman engineer? na po na ipadala sa hospital. Walang district engineer na na-injure? No? Hindi wala naman. Hindi sa gusto nating ma-injure sila. Tanong lang, isang innocent lang. Ikaw leading ang question mo. Isang innocenting tanong lang. Baka kasi, si Ami kasi parang iba yung ngiti. Hindi, office daw Hindi naman po. Yung ex. Office daw nung ex ni Bryce. Ex ba? Ex-wife. That I Then cannot the second confirm. wife siya, di ba? Okay. So you have not delved into that. Sige. So, lalo na, the plot thickens. Ika nga. But can you give us details on exactly what office burned down? I understand it's a DPWH office, pero anong building o anong opisina ng DPWH ito? From DPWH building, dun po sa 3rd floor, meron lang isang cubicle na nadamay, which is, yung 3rd floor kasi ay Bureau of Research and Standards. So may portion lang doon na nadamay. Hindi rin naman actually buong 3rd floor po yung nasunog po. So ito lang po yung involved natin. Ito lang pong Bureau of Research and Standards ang apektado? Is that correct? Or yes, kasi parang from the top view na nakita namin parang akala ko malaki. Parang malaki. Opo, malaki lang po yung apoy po. Opo, pero na-confine lang po siya within 3rd floor po, doon lang sa portion. And wala naman pong ibang nadamay. Any signs actually, within of 49 minutes. Opo. 49 minutes. Ma'am Brigola, any signs of arson? No, sa bagay, hindi pa naman makukuha yung ebidensya dyan. Pero meron ba kayong indicative Any signs? indicators? Oo. So far, kasi under investigation pa rin po eh. So wala pa kaming concrete na evidence or concrete na findings regarding po sa bakit talaga nagkaroon ng sunog. Pero possible po na electrical po ang naging cause. Pag electrical, normally sa kisame yan, di ba? Yes, possible po wiring sa mga kisame or sa electrical devices po, like possible na electrical device po, mga ganun po. Pwede rin kasi extension cord pag nag-overload. Ito talaga mga electrical devices na ito. Yes, yun po yung isang tinitignan po actually. Ito kasi mga electrical devices na ito, walang consideration sa timing eh. Pwede naman nilang ginawa yan next year o last year. Si Ronald po yan. Bakit ngayon nila ginawa? Talagang insensitive talaga itong mga wiring na to. No? Ma'am, but if I may... Ang ganda ng timing, sir, no? Opo. Yung Bureau of Research and Standards ng DPWH, yun po yung nasa 3rd floor. Yes, but would you know po kung ano pa yung ibang opisina doon sa building na yon na maaaring hindi nadamay, pero ano yung ibang opisina na doon sa building na yon ng DPWH? Yun lang po yung hindi ko po sigurado kung ano pa yung mga other bureaus na ng DPWH na andon. Hindi lang po familiar. Pero at so far talaga ang involved lang talaga yung sa BRS lang po. Mm-hmm.
Si Opo. Secretary Vince Opo. Dizon ba ay pumunta dyan para tignan yung nasusunog at yung damage? Pasensya, wala akong info regarding case of Officer Dizon kung nagpunta. Opo. Baka tumanda siya uli eh. Pero yung research office na yon, marami siyang dokumento, di ba? If it's research o mga digital na siya, karamihan. Mga computer na ba yan o mga paper ano pa? Mix na po, halo na po yan. Mga research ng naka-digital and mga documents. Pero kwento-kwento naman, possible na wala naman dun mga maaring ebidensya na hindi natin alam na possible na gagamitin or ano. Mukhang yung area naman yan, wala namang involved na ganun po. Kung yun yung iniisip po. Yun yung something na hindi pa natin sigurado po. Salamat. Nagsalita na po DPWH, wala daw records na related to the flood control. Okay. Paano natin masisigurado yon? Tatanungin natin uli si Vince Dizon. Si Vince ata nagsabi. Baka sinabi sa kanya. Si Vince, kawawa naman. Kawawa naman si Vince, tumatanda eh. Siguro lalong tatanda yun pag nakita hindi na sunog. makapagsuklay eh. Pag nakita ito. Okay. Teka, si Senior Inspector, bitaw na natin kung okay na tayo. Thank you, Inspector. Thank you. Maraming salamat po. Senior Inspector. Pasensya na po, magulo itong kasama namin. Maraming salamat din po. Magulo yung co-host ko. Malisyoso po, kasi pagpasensya niyo po itong malisyoso namin kasama. Okay lang po, magandang hapon po at ingat po tayong lahat. Magandang hapon. Bakit si Vince nga ganun na itsura ngayon? Ha? Ano? Ba't si Vince ganun na itsura ngayon? Hindi na nga natutulog eh. So, anong gusto mo? Pero mas magsuklay sa kotse. Pumuti nga bigla yung buhok eh. May puti-puti ng buhok. Para si Obama, pagkatapos maging presidente, ang puti ng buhok. Di ba? Ano? Tao kayo. Teka, sige, ipakita mo na natin. Ito, may na-score kami. Ayun o. Ano yan? Ilapit mo. Ay, yan, di ba? Yan na ba yung pang November 30? November 30. Yan ba yung pang November 30? Hindi, pang Halloween pa lang to. Ito yung Halloween. Ito yung aming ghost costume. Okay. Maraming ganun yan. Sige, bibili din kami. Magsusuot kami ng ghost costume. No? Oy, nag-issue nga Sandigan Bayan. Walang kinalaman sa ghost projects. Hindi, malaki pressure ngayon sa judiciary. Nag-issue Sandigan Bayan ng statement na they will finish the flood control cases in 6 to 8 months. Tagal nun. Yan Considering the other cases, hindi ba mabilis na yun? Ikaw naman. Ayun may naabot ng 20 years dyan ang kaso. Ano ba kayo? Kaso baka by that time, napalitan na mismo sila eh. Kaya binibilisan. May ibig sabihin doon 6 to 8 months. Hindi kasi sinabi, nagsalita si Boying Remulla, di ba, sabi sa atin. Dapat siyang kayang tapusin ng 1 month. Actually, pero with the delaying tactics, up to 6 months. Di ba? If you follow the circulars na nilabas ng Supreme Court in the past, dapat 3 months. May talagang limitations on how long the investigation. Habang tumatagal, lumalaki yung backlog. At habang lumalaki yung backlog, lalong tumatagal. So, kaya lang may kulatilya doon sa Supreme Court. Merong mga reasonable may subjective causes for delays. Meron. So, kung isa-isahin lahat yung reasonable causes. So, okay na yung 8 months. 6 to 8 months, pwede na yun. Pero ito bang nakabitin na sagot ng Supreme Court dito sa motion for reconsideration ng House tungkol sa impeachment, yan ba ay reasonable delay? Tanong lang. No? Mukhang hindi, pero merong grupo na nagsabi na pinayagan na daw yung oral arguments. Wala pa lumalabas mukhang di ba? Wala pa lumalabas Sabi pa naman ni Tito Soto. Magkakaroon ng oral arguments One of the group said, pinayagan. Sabi pa naman I'm not sure about that, sabi pa naman ni Tito Soto ay willing silang ituloy yung impeachment sa Senate, impeachment court, kung papayag ang Supreme Court. Parang gano'n na. Yun na yung kanila. Kasi ngayon nakaupo dyan si Boying Remulla.
Kahit ano yan, mukhang hahabulin niya si BP, di ba? Bago tayo magtapos, paalala ko lang kanina. Ipapakita ng ano? Merong rally sa Chinese Embassy kanina. No? Sige. Yung tropa ni Ronald. Hindi yan, yan, no? Sige, pakita niyo. Panatag Shoal. Meron silang radio challenge? How's that? Paano? Last week may radio challenge Tapos muntik nang nakiskis na ram yung isang BFAR vessel ng Chinese Coast Guard. Typically pag may biyahe yung ating barko, Coast Guard BFAR sa West Philippine Sea, nire-radio challenge yan ng China. Yes. Barko natin. May radio challenge yan. You are now entering Chinese Pero naiiba ito ngayon. Dahil sinabi last month ng China, they will make Scarborough, which is Panatag, their geo-reserve, which means it will be part of their territory officially. At sabi ni Admiral J. Tariela, naglalagay na sila ng mga buoy at saka ng mga initial infrastructure para talaga i-occupy permanently itong Scarborough. Iba yan, Iba yan doon sa dati na walang ganyan. No? Kaya kung mangyayari yan, ay hindi na natin sila mapapaalis. Dahil magtatayo na sila ng parang, hindi siya artificial islands pero mga barriers. Para mismo yung ating mangingisda, hindi na makapangisda ron. No? Kaya, at kung mangyayari yan, ang laki ng economic impact niyan. Dahil ang layo nung babiyahihin ng mga barko around Scarborough. Hindi na sila makakadaan dyan. So, may implication yan dun sa buong West Philippine Sea. Tatamaan dyan yung buong West Philippine Sea. Kaya, hindi natin pwedeng maliitin itong sinasabi ng China na geo-reserve. Nag-i-occupy nila ang Scarborough as their own geo-reserve. So, anong ginawa ng atin to sa embassy? When you say nag-radio challenge ang atin ito? Nag-radio challenge. Yun yung kanilang gimmick. No? At saka, merong mga 300 bikers na parang yung cowboy and Indians, yung pumapaligid sa Chinese Embassy. Yun yung hindi yata napakita rito. No? May 300 bikers na may dalang Philippine flag na umiikot sa Chinese Embassy. Ano, yun na lang ang kaya natin ikutan hindi na yung Scarborough. Yan. At mukhang sa December, magkakaroon ng convoy uli. Similar to sa convoy last year sa Scarborough. Na this time, may mga kasamang kongresista, yung West Philippine Sea Caucus sa Congress, at possibly several bishops. So ito yung first time na merong mga congressmen na sasama. Papunta ng Scarborough. Dito sa issue ng geo-reserve. Dito sa issue ng occupation. Because this is the most direct occupation na gagawin ng China so far. Kailangan niya i-challenge talaga natin. Okay. Pag hindi mo i-challenge yan, wala na yan. Fait accompli na yan. At hindi na natin sila mapapaalis. Pag nakapag-establish sila ron, ng infrastructures nila. Okay, we're about to wrap up now. Pero, Bok, before we go, November 30, what are we expecting now? There could be 2 major rallies. Yung sa Luneta, possibly nandun yung iglesia, na sinabi na publicly nasasama sila, at yung sa EDSA, na ito yung trillion peso march na ngayon ay movement na. Okay, I bring that up and I ask that kasi the last time, in September 21, there were a lot of rumors. I wonder kung saan galing rumors na yun na muntika nang may magtulak ng withdrawal support ng military ng isang grupo. At last minute ay umatras yung iglesia sa pagsama dun sa mob. So ngayon ay nag-announce sila earlier. No? Nasasama sila. Yung isang demand ng iglesia, pinagbigyan na. Remember si Manalo ang mismong nag-issue ng statement demanding the live streaming ng ICI. So isa sa mga demand nila, yan. Pero if the Iglesia is having its own rally on November 30, what does that mean as far as any movements within the AFP is concerned? Hindi ko alam. No, are we looking at something? Are we looking at something similar to September 21? Hindi, habang nangyayari kasi ito, other forces on the side
are waiting for a trigger. Oo nga. The trigger could be an investigation implicating the highest officer of the land or his family. The trigger could be a big mobilization. Is already, being brought up already now. Yes. The trigger could be a big mobilization. So it could be both. So whether yung gagamit niyan will succeed or not is another thing. Pero definitely there are forces on the side waiting to hijack this protest according to their own objectives. In other words, you have a confluence of events on November 30. Whether somebody takes advantage of that is another thing altogether. Or whether they will succeed. Pero malinaw yung statement ng simbahan. No to military junta, no to revolutionary government, no to snap election, yes to longer jail terms for plunderers. So, bakit nila sinasabi yan? Perhaps they know something na baka alam din ng Philippine Star. Baka alam din ng political heckler. Ayaw kong kausap to eh. Natotrouble tayo. Mag-goodbye na tayo. Sige. Oy, ano mo? Yan. Sabay tayo yan. Ayoko sana yung ganun dahil wala yung principal eh. Ako gano'n na lang, wala akong t-shirt eh. Pwede na namin ganituhin to dahil wala yung principal eh. Hindi kanyo yung papagalitan ng principal. Gano'n na lang ako. Okay. Thank you for joining Starcon today. Ami Pabituan, editor ng Philippine Star, and Ronald Llamas, our resident political heckler. Handa mo na, Ami, yung costume mo sa Halloween. Just again tomorrow at 4 p.m. I'm Ed Lingao. Kapatid, we are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.